Sa loob ng higit sa 4 na dekada, nakita ni Ate Mary ang kalakasan ng Maharlika Livelihood Center. May-ari sila ng isa sa mga food stall na higit sa 7 dekada nang nagsisilbi sa mga market goers. Nung nagbukas, 1970s up to the early 80s, ito ang in-place to shop. Wala pa kasi mga malls na eh. Session Road, mga small, this is the in-place to be. This was the first mall of Baguio. Social na social to dati. Pero sa paglipas ng panahon, ang ganda't sigla nito unti-unting kumupas. Isa ito sa ibinahagi pa ng mga concessionaire. Ngayon po ang katanungan kami ay tatanggalin after ng election at gagawin na parking sa 3rd floor and 4th floor. Dahil may naglilig po ng chismis na ipinapakita na mayroon daw po kasi silang plano na nakikita. So, yun lang naman po ang gusto nilang malaman kung totoo po ba ang mga balita yun. Every time na umuulan po, basa ang aming store, basa po lahat, ang computer lahat, basa. So humihingi kami ng tulong sa admin, hindi po naman kami napapaunlakan. So andito Mayor, nag-a-ask po kami ng favor na sana mapansin din po kami doon sa rooftop. Yung namin, up to this time, hindi pa back to 100% on business. It's still less than what it was before pandemic. Pero we're optimistic na unti-unti naman tataas siya. Kaya naman, mayroon silang agam-agam sa nalalapit na paglipat ng pamamahala ng Maharlika Livelihood Complex. Mula sa pamamahala ng Department of Agriculture, ipapasakamay na ito sa pamahalang lungsod ng Baguio sa ika-30 ng Mayo. Meron. Kaya tinanong ko nga kanina paano after the transition team, sino mag-handle. Kasi ang agam-agam ko doon, magiging dependent on the politician ba? Kasi if it goes to the city council, it's up to that city council, set of city council officers kung paano yung magiging management. So there are pros and cons to it. Ang agam-agam na ito, sentro ng naging usapin kasama mga concessionaire sa loob ng Maharlika Livelihood Complex. He gave instructions naman talaga na to look after the situation and see to it that the present occupants would not be drastically affected. We will look into the best, kung ano man ang best na pwedeng policy para dyan. Kaya nga meron tayong transition committee. Now, ang one thing clear na resulta natin sa session natin this afternoon or this morning is yung pagbayad nila ng rental sa period ng extension. So, it's very clear that until May, for the month of May, the lessees will pay to the Maharlika Livelihood Center muna. Nilinaw naman ng alkalde ng lungsod na walang mapapaalis sa mga concessionaire, mananatili pa rin ang mga regulasyong ipinatutupad. Sabi ko nga it will take some time. No? It will take some time for us to really put things into order dito sa Maharlika. Right now, ulitin ko sa inyo, status quo muna tayo. At least, or at most, rather, to May 30. Because of many issues na kailangan pang asikasuhin, particularly on the state of the facility. Siyempre, it's an old facility, yung turnover niya, as well as the condition or the situation of our present occupants or lessees. So we are giving more time for the transition committee to look after the details that needs to be addressed before finally taking over or being taken over by the city government of Baguio. Sa special session naman sa konseho ngayong araw, April 11, naghain ng 2 resolusyon si Councilor Betty Lourdes Tabanda. Kabilang dito
ang pagbibigay otoridad sa koleksyon ng renta sa pamunuan ng Maharlika Livelihood Complex hanggang ika-30 ng Mayo. Ikalawa, ang pananatili sa status quo ng mga nagrerenta sa loob ng Maharlika Living Complex. Requesting the Honorable Mayor to enter into an amended contract with Maharlika, but this time asking that Maharlika issue Maharlika authorize the stay of tenants up to May 30 to coincide with the city's takeover in June. Ang paglilipat ng pamamahala sa Maharlika Livelihood Complex ay alinsunod sa Resolution number 125 o ang granting authority to the Honorable City Mayor Benjamin Magalong representing the city government to enter into an amended agreement with the Human Settlement Development Corporation to extend the lease agreement over the Maharlika Livelihood Complex until May 30, 2025. Jose Robert Inventor, RNG News.